Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang Sabado ng umaga po, July 11, 2026. Good morning na sa ating umagang nagising. Brother Joseph Trinidad Victorino, good morning. Sister Kat, good morning. Brother Josepino, yan. Brother Milito, good morning. Good morning. Sister Vina Encarnacion, good morning po. Sa pong pinagpalang umaga ng Sabado, maulan ng umaga. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayin natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Karapat-dapat ang Diyos na tumanggap ng papuri at pagsamba sa araw po na ito. Yes, Lord, create me, Lord, a clean heart and renew the right spirit within me. Oh, Jesus. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence so long, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Hallelujah. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence so long, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, you give up, I be a fool. You are my all in all. In Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, Lord, you give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, what is your name? Jesus, Lamb of God, what is your name? Cast me not away from thy presence, O Lord.
not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, O Lord. And renew a right spirit within me. Oh Jesus, you're worthy to be praised. There is none like you. Dapat po kayo alayan ng pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras po na ito. Lord God, una sa lahat, sa pag-gising mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God. Meron po kaming kalayaan, meron po kaming kalakasan sa umagang ito, Diyos, na mag-aral, Panginoon, ang iyong salita. Kaya mo, Lord God, ang iyong salita lamang ang aming pong mapag-uusapan. Lord God, sa umagang ito. Magbigay ito sa amin, Panginoon, ng kaunawaan, O Lord. At patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga dakilang salita sa araw po na ito. Nagkakatiwala ka po sa iyong magpalang kamay, Panginoon. Daily Vibrant Word ngayong umaga. Pagarihan niyo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, magandang morning. Nasa Batisa. Yeah, Pastor Persus, good morning. Sister Almira, Sister Josephine Jongko, Sister Alicia, Mother Marlo, Sister Charity, good morning, good morning. Ayan. So without further ado, tayo na po mag-proceed sa ating pong pag-uusapan ngayong pong umaga. No? Meron po tayong bagong team ngayong umaga, buwan ng July. Ang ating pong team ngayong July is God's Holiness Demands Integrity. Ang kabanalan ng Diyos ay nangailangan ng katapatan. So bakit, sabi dito, why does God hate corruption? Bakit po galit ang Diyos? Bakit kinasusuklaman ng Diyos ang mga taong corrupt? Sabi po ng Micah chapter 2 verse 1 and 2, what sorrow awaits you who lie awake at night, thinking up evil plans. You rise at dawn in hurry to carry them out, simply because you have the power to do so. When you want a piece of land, you find a way to seize it. When you want someone's house, you take it by fraud and violence. You cheat a man of his property, stealing his family's inheritance. Sa Tagalog, anong kahabag-habag ang naghihintay sa inyo naggising sa gabi na nag-iisip ng masasamang plano, kayo'y bumabangon sa madaling araw at nagmamadaling isagawa ang mga ito. Dahil lamang sa mayroong kayong kapangyarihang gawin iyon. Kapag gusto ninyo ng isang piraso ng lupa, humahanap kayo ng paraan upang gawin ito. Kapag gusto ninyo ng bahay ng isang tao, kinukuha ninyo ito sa pamamagitan ng pandaraya at karahasan. Ninadaya ninyo ang isang tao sa kanyang ari-arian. Ninanakaw ang mana ng kanyang pamilya. Purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Ito po yung judgment against wealthy oppressors o paghuhukom laban sa mga mayayamang mapang-api. Ito pong aklat ng Micah o si Prophet Micah is one of the prophet in the Old Testament time that prophesying Jesus na ang ating pong Panginoong Hesus ay ipapanganak sa Bethlehem. And around 700 years before Christ, na-prophesy na po ni Prophet Micah yung pagdating o pagsilang ng ating Panginoong Hesus diyan sa bayan ng Bethlehem. So, yung pangalan palang Micah, ang ibig palang sabihin niyan ay who is like the Lord. Napaganda po ng pangalan. Ano? So, halos contemporary to ni Prophet Isaiah and Prophet Hosea. Ito si Prophet Micah. He came from Moseres, a small town in the kingdom of Judah. He ministered during the reign of tatlong hari, no? Si Haring Jotam, si Haring Ahaz, at si Haring Hezekiah. Around 730 or
740 BC. Ano ba yung historical background ni Prophet Micah, mga kapatid? Micah preached during a time when corruption was widespread. Grabe po yung corruption during the time. Parang sa kapanahon lang din natin ngayon, no? And leaders abuses their authority. Oo, kitang-kita naman natin sa panahon natin ngayon. And judges accepted bribes. Pati na nga yung mga nakapwesto, nasa authority, nandun sila nasa office, they are accepting bribes, di ba? And false prophet preach for money. At ito pang mga tao, minsan ginagamit pa para lang magkamkam ng pera. And also, the rich exploited the poor. Kita-kita natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid, no? And people continued religious ritual while living in sinful lives. Yung bagang akala natin maganda yung panlabas, pero po yung kanilang kalooban ay punong-puno ng sinful na mga ginagawa, pang-aapi. Because their sins, God warned both Israel, yung northern kingdom, and Judah, the southern kingdom, that judgment was coming unless they repented. Si Micah po, si Prophet Micah po ang nag-pronounce, no? Ito pong mga bagay na ito during sa kanya pong kapanahunan. And also, nirelate ko po ito sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin pala, mga kapatid, malinaw na nangyayari ngayon sa panahon natin ay may pinanggagalingan. Ano? Kaya ganoon na lamang yung paggawa, no, yung titawag natin na wala nang hindi na siya nag-iisip sa paggawa ng kasamaan, lantaran, no? Mga kapatid. And also, si Prophet Micah ay isa po siya he spoke God's truth despite opposition. Ipinaglaban niya talaga yung katotohanan na kahit may mga opposition na nangyayari. And also, siya po ay compassionate. He cared deeply for the poor and oppressed. Diba? Mga kapatid, talagang naroon yung kanyang puso na kapag nakikita niya yung mga mahihirap ay inaapak-apakan, ini-exploit, no? Ay talagang naroon yung kanyang pagiging compassionate, nahabag po siya. And also, he also faithful in proclaiming God's message without compromise. Si Prophet Micah po yan. And he proclaimed both judgment and restoration. He is bold enough na iparating ito sa bayan ng Israel na meron pong darating na paghuhukom. Lalo na kapag hindi tumalikod o magrepent ang mga tao. So makita natin, mga kapatid, na corruption is more than taking bribes or stealing money. It is anything that twists what is right for selfish gain. Diba? It can happen in government, businesses, churches, schools, workplace, and even within families. It begins when people choose self-interest over God's truth. Ito nga yung pinagpapalit o tinitwist, no? God hates corruption because He is holy. That's the truth. Iyon po yung katotohanan. God is holy and righteous and just. Kaya nga galit siya doon sa mga corrupt people. He consistently defends the weak and condemns those who abuse authority or manipulate others for personal benefits. Lalo na kapag inaapak-apakan yung mga mahihirap. Yung mga walang kakayanan. Oo. Diba? Para bagang yung mga maliliit lamang ang nakukulong, yung malaking isda, hindi. Malaya pa rin sa paggawa ng masama. Diba? Nakikita natin nung panahon nila, meron talagang hindi balanse. Hanggang sa panahon natin, kitang-kita natin ito. Mga kapatid.
Kaya nga, galit po ang Panginoon. Oo, ano sabi po ng Proverbs 17:23? Ano sabi po ni Haring Solomon? The wicked take secret bribes to pervert the course of justice. Tumatanggap ng lihim na suhol ang masasama upang baluktutin ang takbo ng katarungan. Nakakalungkot po na sabihin, lalo na sa panahon natin ngayon, na kahit po mga quote-unquote Christian, talagang nagagamit ng kaaway para lamang makompromiso yung pananampalataya dahil lang sa suhol o mga masasamang ginagawa. Kaya nga ang galit ang Panginoon sa mga korap na tao. Because God is holy, God is righteous, and God is just. Okay po mga kapatid, so ano po ang puntos natin ngayong umaga? Number 1, corruption distort God's design for justice. Kasi nga, ang ganda ho ng design ng Panginoon sa kanyang nilikha, di ba? Sa kanyang mga anak, di ba? Kaya nga itong mga corrupt na tao, di-distort, sabihin, binabaluktot nito yung disenyo ng Diyos para sa katarungan. Tanda natin, God is justice, He is just, He is holy. Ano sabi ng Isaiah chapter 1 verse 23? Ang inyong mga pinuno ay mga rebelde, mga masama, mga kasama ng mga magnanakaw. Silang lahat ay mahilig sa suhol at humihingi ng kabayaran, ngunit tumatanggi silang ipagtanggol ang kapakanan ng mga ulila o ipaglaban ang mga karapatan ng mga byuda. Grabe po, no? Kaya nga, si Prophet Micah, he is bold enough na sabihin sa mga tao na kung hindi kayo mag-repent, magkakaroon ng paghuhukom, may judgment na darating dahil sa patuloy ninyo sa paggawa ng kasamaan. Pag-aalipusta sa mga dukha, sa mga byuda. God established justice so that everyone would be treated fairly. Corruption bends justice in favor of those power, money, or influence. Kaya nga yung being just ng ating pong Panginoon, it reflects God's character. Iyon po yung character ng Diyos, yung pagiging just. May justice po ang Panginoon. When justice is corrupted, God's character is misrepresented before the world. O nakasalalay, di ba? Lalo na kapag ikaw po ay anak ng Diyos. Tayo po yung tinitingnan ng mga tao. We are the exact representation ng ating pong Panginoong Hesus. And yet, di ba, nagagamit. Nadidistort yung disenyo ng Diyos, yung pagiging just ng ating pong Panginoon dahil po sa mga masasamang ginagawa ng mga taong corrupt. Tanda natin na God is not indifferent when innocent people suffer because of dishonesty. He sees every hidden act and will judge it in His perfect timing. Talagang magsusulit tayo sa Panginoon kapag dumating na ang takdang panahon. Yan po yung number 1. Number 2, corruption is rooted in the sinful heart. Kaya sabi po ng Mark chapter 7, verse 21 to 23, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ano sabi sa verse 23? Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso. At dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Kaya napaka-importante na yung puso natin, no? Kaya nga sabi nga po doon sa ating inawit, created me a clean heart, O Lord. Di ba?
Kailangan yung puso natin akma sa Panginoon. Kasi nga, corruption is rooted in the sinful heart. Corruption grows from greed, pride, covetousness, love of power, selfish ambition. Yan po yan. Lumalaki ng lumalaki sa umpisa, hindi na natin namamalayan. Hanggang sa nakukompromiso ka na, hanggang immune ka na sa ginagawa mo, na wala ka ng discernment, wala ka ng pakialam, di ba? Tuloy-tuloy, pero ang malungkot, may hangganan po lahat. Before someone accept a bribe, lies, or cheats, those desire have already taken root in the heart. Namumuo dyan, sa puso po natin. Dyan muna. Dyan muna yan, sa loob. Pinaprocess. Kaya maingat na, maigi na po mga kapatid na lagi nating ipapasaliksik ang ating pong puso sa ating pong Panginoon. Oo. Kung mayroong mga masasamang hangarin ang puso ng tao, kailangan natin mag-repent, di ba? Humingi ng tawad sa Panginoon. Sino pa yung mga biblical example dito na makita natin talagang grabe yung kanilang ginawa? Si Achan, no? Sa Joshua chapter 7. Achan secretly keep what God had forbidden. His hidden corruption affected the whole nation of Israel. Ano po yung lesson dito? Private sin can have public consequences. Mayroon talaga mga matadamay. Dahil sa ginawa ng isang tao, may matadamay talaga. Kaya dapat maingat sa paggawa. Dahil kapag tayo po ay nagkamali ng ginagawa, no, maraming mga tao ang nadadamay. Hindi lang ikaw, marami po. Kung sa pamilya, kapag ang tatay gumawa ng hindi maganda, madadamay yung kanyang yung pamilya niya, no? Madadamay yung mga anak, di ba? Kaya kita natin yung phenomeno, yung consequences. Di ba? Na kapag sira ang pamilya, parang domino effect yan. Kasi nga mayroong pinag-ugatan, may pinanggalingan. Di ba? May pinanggalingan. Kaya habang maaga pa, kailangan suriin na natin yung puso po natin. Di ba? Sino pa? Si Judas Iscariot. Isa sa 12 disciples ng ating pong Panginoon. Dahil lamang sa pag-ibig sa salapi. Sa John chapter 12, di ba? Judas managed the money bag but stolen from it. Eventually, greed lead him to betray Jesus. Di ba? Mga kapatid, isa ka sa 12 disciples ng Panginoon, pero meron ka palang hidden agenda. Meron ka palang natatagong hindi maganda sa puso natin. Kaya mahalaga na lagi natin isinasangguni sa Panginoon ang ating pong puso. So, paano natin ba papaglalabanan ang korupsyon? Number 1, fear God more than people. Minsan kasi nangyayari, nababaliktad, no? Fear people more than God. Dapat fear God more than people. Matakot tayo sa Panginoon, sa Diyos. Na kapag nakakagawa, kapag mayroong mga nag-ali-aligid o umaalok, di ba? Sa atin, matakot tayo una sa Diyos, wag sa tao. Sa Diyos muna. Dahil si Lord alam niya. Alam niya. Love truth more than profit. Wag natin baliktarin. I-twist yung katotohanan doon sa personal gain. Di ba? Love truth more than profit. Practice honesty in small things. O lalo na kapag ikaw ay empleyado. Nagkatiwalaan ka ng boss mo, di ba? Nagkatiwalaan ka. Nung mga araw naman, bibihira yung mga CCTV sa kumpanya.
talagang ang puhunan doon is yung tiwala. Di ba? Ngayon po, napakadami ng CCTV. Talagang kitang-kita ka na kung gagawa ka ng kalokohan o hindi maganda, di ba? Kailangan sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan tayo. Sabi nga dito, practice honesty in small things. Kasi nga, kapag sa small things, ay hindi tayo mapagkatiwalaan, paano tayo mapapagkatiwalaan ng Diyos doon sa mga malaking bagay? Sa matter of testing, mga kapatid, oo, nakikita ng Diyos, doon nga sa maliit na bagay, hindi kayo magpagkatiwalaan. Paano pa? Kapag bigyan kita ng malaking bagay, hindi mo kayang sustain, pangalagaan. Be accountable to mature believers. Diba? Kaya nga mayroon tayong mga accountability group. Diba? Ano pa? Pray for a clean heart every day. Napaka-importante. Lagi natin pasiyasat sa Panginoon yung ating pong puso. Lord, give us a clean heart every day. Remember that God sees what no one else sees. Ano sabi po ng Proverbs 10 verse 9? Whoever walks in integrity, walks securely. Di ba napaganda? So, paano natin i-apply ang mga bagay nito, mga kapatid? Number 1, fear God more than temporary gain. Katakutan ng Diyos ng higit pa sa pansamantalang pakinabang. Dapat meron tayong discernment. Oo. Minsan kasi nag-umpisa yan sa maliit. Di ba? Ambisyon, nag-umpisa yan sa maliit na bagay. Nag-umpisa yan sa patikim-tikim. Hanggang sa hindi ka na makatanggi. Mark chapter 8 verse 36, for what shall profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Walang halaga ang pera nakuha sa maling paraan. Kung ang kapalit naman ay kapayapaan, reputasyon, at relasyon mo sa Diyos. Ang blessing ng Diyos ay hindi kailanman bunga ng pandaraya. Kailanman hindi siya bunga ng pandaraya. Mga kapatid, kaya nga galit ang Panginoon sa mga taong korap. Di ba? Kaya kailangan fear God more than temporary gain. Number 2, live as a witness for Christ. Tanda natin that tayo po ay tinawag ng Diyos bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya sabi po ng Matthew chapter 5 verse 10, let your light shine before others. Ang ating integridad ay isang makapangyarihang patotoo. Pag nakikita ng iba ang iyong katapatan, mas madali nilang makita ang karakter ni Kristo sa ating buhay. Kasi yung pagiging matapat, di ba? Nagre-reflect yan sa karakter ng Diyos, mga kapatid. Kaya may importante na makita ito ng mga tao. Minsan, nakakompromiso yung iba eh. Oo. Na nakakalimutan natin na may pagkatawag po sa atin. Di ba? Live as a witness of Christ. Mamuhay tayo bilang saksi ni Kristo. Ano pa? Number 3, repent and make things right. Diba? Yun po ang dapat natin gawin. Kapag nandoon ka na, wala kang ibang gawin kundi magsisi at itama ang mga bagay-bagay. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kung may nagawang mali, naimasmasan ka, huwag mo itong itago. Oo. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pag-amin, pagtalikod sa kasalanan, at kung posible, pagwawasto sa mga nagawang kamalian. Diba? Meron pang panahon. Oo. Kaya kailangan bumalik ka sa ulirat mo. Oo, wag kang magtuloy-tuloy doon sa sistema na ginagawa mo. Corruption may appear to bring temporary success, but it always carries lasting consequences. Hindi naman talaga natin may mapiprevent
yung consequences niyan after sa mga ginawa natin. Integrity may seem costly in a moment, but it leads to God's favor and lasting peace. Di ba? May kapayapaan ka. Dahil yung ginawa mo tama, hindi ka na kompromiso. Di ba? As follower of Christ, we are called not only to reject corruption, but to become people whose lives reflect God's justice, God's truth, and God's holiness. Kasi yan po yung karakter ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Dapat nakikita yan sa atin. Oo. At piliin nating mamuhay ng may integridad. Maaaring hindi ito ang pinakamadaling landas, pero ito ang landas na nagbibigay lugod sa Diyos at nagdadala ng tunay na pagpapala. Very simple, mga kapatid. Gusto mong pagpalain? Kailangan sumunod tayo sa Panginoon. Ano ba yung ayaw ng Diyos? Dapat ayaw din natin. Kung ano ang gusto ng Diyos, dapat gusto din natin gawin. Di ba? Kung anong kinamumuhian ng Diyos, dapat kinamumuhian din natin. Kasi nga tayo po yung reflection niya eh. Di ba? Mga kapatid ko. So, I do hope meron tayong napulutan ng araw ngayong araw, ngayong umaga, mga kapatid. As a question to consider, meron bang mga aspeto kung saan nakukompromiso ko ang aking integridad? Are there areas where I have compromised my integrity? Kaya na lamang po ang sasagot niyan, mga kapatid. Ayan, salamat po sa ating 22 viewers sa araw po na ito. Purihin po ang Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng mga positibong pananaw. Kaya nga sa bawat umaga, umagang kay ganda, may mga bagong revelasyon ng Panginoon, may mga bagong dapat ituwid, no? Sa umaga pa lang, dapat itutuwid na. Pinapasiyasat natin ang ating pong puso sa Panginoon, di ba? Mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay magnilay-nilay. Like nga, no? Magnilay-nilay. Dahil meron pong, pag tayo po nagkamali, no? May consequences po na nakaabang sa atin. So, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord. Once again, patuloy mo kaming niremind muli, Panginoon, ng iyong dakilang salita. Na ikaw po ay namumuhi. Kinakamuhian niyo po ang mga taong gumagawa ng nasasamang gawain. Lalo na yung paglapastangan sa mga dukha at sa mga balo. Kayo po ay hindi nalulugod sa mga taong gumagawa ng matinding korupsyon, Panginoon. Lord, kung meron mo kami nagawa, Panginoon, patawarin niyo po kami sa oras po na ito. Wala nga pong bagay na hindi mo alam. Lahat ng bagay ay lingid sa iyo, Diyos. Kaya naman sa oras po na ito, kami po ay nagpapakumbaba. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Lord, sa amin po mga mahal sa buhay, O Lord, hallelujah, na nakukompromiso yung katotohanan dahil lang po sa mga personal na pangailangan, personal gain, nagbubulag-bulagan sa katotohanan, nagpapadala sa mga suhol. Patawad po, Panginoon. O Lord, sa umagang ito, ayaw mo, Lord, ang buong maghapon ng Sabado, dumaulan, Panginoon. We ask for your intervention, Panginoon Diyos. Pagsama, pag-iingat sa amin, Panginoon, sa maghapon, O Diyos. At tunay nga, Lord, sa iyong mga kakamay, kami po'y mananangan, Panginoon Diyos, ano man nais mo, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord God, sa araw po na ito. Lord, at lalahanin mo din po ay mga kapatid ngayon na mayroon pong mga physical illness, may makaramdaman physical, Panginoon. Father God, right now, nahabiling ko po sa iyo, O Lord, ang kanila pong mga buhay. Lord God, hipuin niyo po at pagalingin, O Lord God. Salamat po, Panginoon Lord, sa amin pong mga kapatid ngayon na mayroong mga kaarawan, Panginoon. Pagdiriwang ng kanila pong mga anniversaries. Kami po yung nakikigalak, Panginoon Diyos, sa kanilang mga pagdiriwang sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa araw po na ito, Diyos. We bless you. We glorify your name, Lord. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, good morning na po, Pastor Jun Vilas, dyan sa Lubang. Sister Beth, good morning. Ayan. Pastor Tess, dyan sa Lubang, good morning. Brother Ramiro. Yan. Good morning na po sa bawat isa. Ayan po, marami pong salamat. To God be all the glory.